Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Bayang Israel, ito ang nais sa inyo ng Panginoon. Magkaroon kayo ng takot sa Kanya, lumakad sa Kanyang mga daan, ibigin siya, paglingkuran ng buong puso't kaluluwa, at sundin ang Kanyang kautusan at mga tuntunin. Ito naman ay sa ikabubuti rin ninyo. Isipin na lang ninyo na ang langit, ang daigdig, at lahat ng narito ay sa Panginoon. Ngunit sa laki ng pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, kayong lahi nila ay pinili niya sa gitna ng maraming bansa. Kaya nga, buksan ninyo ang inyong mga puso at alisin ninyo ang katigasan ng inyong mga ulo, pagkat ang Panginoon ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan at kakilakilabot. Pantay-pantay ang tingin niya sa mga tao at hindi napasusuhol. Iginagawad niya ang katarungan sa mga ulila at balo. Nilulukuban niya ng pagmamahal ang mga taga-ibang bayan at binibigyan ng kanilang pangangailangan. Ibigin ninyo ang mga taga-ibang bayan, pagkat kayo may naging taga-ibang bayan sa Ehipto. Magkaroon kayo ng takot sa Panginoon. Paglingkuran ninyo siya, huwag kayong hihiwalay sa Kanya, at ipahayag ninyo ang Kanyang pangalan. Siya lamang ang dapat ninyong pag-ukulan ng pagpupuri. Siya ang inyong Diyos, ang gumawa ng marami at kakilakilabot na mga bagay na inyong nasaksihan. 70 lamang ang inyong mga ninuno nang pumunta sila sa Ehipto. Ngunit ngayon marami na kayo, sindami ng bituin sa langit." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat, ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo, bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad, dumarating sa daigdig na hindi nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin, ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon nang nagkakatipon sa Galilea sina Jesus at ang mga alagad, sinabi niya sa kanila, "Ang anak ng tao ay ipagkakanulot papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw." Sila'y lubhang nagdalamhati. Pagdating sa Capernaum,
lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, "Nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang iyong guro?" "Opo," sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong na siya agad ni Jesus, "Ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis sa mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan?" "Sa mga dayuhan po," tugon niya. Sinabi ni Jesus, "Kung gayon, hindi pinagbabayad ang mga mamamayan. Gayunman, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli, ibuka mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Dapat maging malinaw sa atin na hindi lang tayo mamamayan ng mundo, kundi mamamayan din tayo ng langit. Hindi lang tayo mamamayan ng mundo, kundi mamamayan din tayo ng langit. Ika nga, tayo'y mga tao na naninirahan dito na naglalakbay patungo sa totoo nating tahanan. Mga kapatid, sa Ebanghelyo na ating natunghayan, ang isa sa mga isyong mainit sa mga Hudyo ay ang pagbabayad ng buwis sa templo. Siguro kahit saan naman po yung pagbayad ng buwis sa gobyerno ay nagiging issue. Pero ng panahon po kasing iyon, dahil ang Israel ay nasakop ng Roma, pinagbabayad ng impero ng Roma ang mga Hudyo. Kaya ang tanong ni Jesus ay, sino ba ang nagbabayad? Ang mamamayan ba o ang dayuhan? Ang sagot nila ay ang dayuhan. Dahil para sa mga Hudyo o para sa mga impero ng Roma, sila ay nasakop kung kaya sila ay mga dayuhan sa impero ng Roma, kung kaya sila ay pinagbabayad ng buwis para sa templo. Pero ang templo, meron din silang pinagbabayad, meron din silang buwis na binabayaran. At ito ay para sa kaayusan, para sa tulong pinansyal sa mga gawain at pangapagawain sa templo. Gayon, kung ang mga dayuhan ang pinagbabayad ng buwis sa impero ng Roma, speaking ng ang templo ay sa religious side, si Jesus bilang Hudyo, pero bukod sa pagiging bilang Hudyo niya, siya ay anak ng Diyos, nangangahulugan sa kanya ang templo. Dahil ang templo, sabi nga niya, tinuturing niyang bahay ng kanyang ama, kung kaya't logically speaking, hindi talaga siya dapat magbayad ng buwis. Dahil in a spiritual sense and in a religious sense, ang templo ay kanya. Dahil ang templo ay kanya, pwede siya, o hindi talaga siya magbabayad ng buwis. Pero ngayon, ano tinuturo niya kay Simon? Na bagamat siya ang Diyos na nagkatawang tao, ang tagapagligtas, nakita ni Jesus yung pagkakataong ito upang turuan si Pedro na meron silang mahalagang gampanin sa templo at meron din silang mahalagang gampanin sa lipunan. At isa sa gampanin iyan ay ang pagbabayad ng buwis para sa kaayusan, kalinisan, mga paggawain ng templo. Ngayon, anong pinapaalala sa atin dito?
kanina binanggit ko po na hindi lang tayo mamamayan ng mundo, kundi tayo mamamayan ng langit. Pero ang nangunguna dito sa ating sariling pagkatao ay ang pagiging mamamayan natin ng langit. Kaya ang hamon para sa atin ay bilang mamamayan ng langit, na-impluwensyahan ba natin ang pamamaraan ng ating pamumuhay bilang mamamayan ng lupa? Kung yung pagkakakilanlan ba natin bilang mga anak ng Diyos ay nahuhubog nito ang pamamaraan ng pamumuhay sa lipunan at pagkapag-ugnayan natin sa ating kapwa-tao. Nangingibabaw ba ang pagiging Kristiyano natin sa ating pagiging mamamayan ng ating lipunan? O yung madalas tanong sa atin na pag-araw ng linggo, Kristiyano tayo, pero pag Lunes hanggang Sabado, baka half-baked Christians tayo o baka nakakalimot tayo sa ating pagiging mga Kristiyano. Pangalawa na pinapaalala sa atin ng mga pagbasa, katulad ay pinayag po sa ating unang pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Dito ipinalala ng Diyos sa bayan ng Israel ang kanilang pagkahirang sa lahat ng mga bansa. At ang tanging hiling lamang ng Diyos ay maging tapat sa Kanya. Maging tapat sa Kanya at mabuhay ng naayon sa Kanyang kalooban. Ito yung sinasabi ko kanina na tayo bilang mga anak ng Diyos, kung tayo talaga nagiging tapat sa kalooban ng Diyos at nagagabayan ng karunungan at ng aral ng Diyos, ito yung dapat na maging pamamaraan natin ng pamumuhay at pagkipag-ugnayan sa lipunan, maging sa ating kapwa-tao. Sa magandang halimbawa na isang mamamayan ng langit na nagbigay ng magandang halimbawa sa pagiging mamamayan ng lipunan ay si Maximilian Kolbe. Siya isang Pransiskano. Nabuhay o ipinanganak noong pagsasara ng ika-20 siglo mula sa bansang Poland. At alam naman natin na noong dumating yung 1940s, isa po siyang Franciscan, ay pumasok ang World War II. Si Maximilian Kolbe ay isa sa mga napabilang na madala sa consecration camp sa Auschwitz, Austria, kung saan ay dito na rin siya namatay. Ngayon, doon sa consecration camp, merong isang nagtangkang tumakas. Atakas. Adel merong nakatakas. Ang naging kapalit noon, meron silang 10 kasama doon sa consecration camps na pinili randomly upang maging kapalit ng isang nakatakas. At anong kapalit? Ang kanilang sariling buhay. Ngayon, isa doon sa mga 10, isang ama ng tahanan, nakiusap na wag siya sapagkat meron siyang pamilya. Nung mapag-alaman nito ni Maximilian Kolbe, nag-volunteer siya. Nag-volunteer siya kapalit ng lalaking ito. Nilagay sila sa isang kulungan na madilim
walang bintana, tanging pinto, hindi pinakain, hindi pinainom. Makalipas ang ilang araw, linggo, isa-isang namatay ang mga kasama niya. Ang kahuli-hulihang namatay ay si Maximilian Kolbe. Handa niyang iyalay ang kanyang sarili para doon sa isang tao. Yun yung sinasabi natin na ang kanyang pagiging mamamayan ng langit ay nakibabaw upang sa gayon ito ay masalamin sa kanyang pamumuhay bilang isang mamamayan ng lupa. Mga kapatid, isang malaking hamon para sa ating mga Kristiyano ang mamuhay parati ng naayon sa kalooban ng Diyos. Totoo, meron tayong responsibilidad bilang mamamayan ng lupa, ng mundo. Pero sana, ang pagiging mga anak ng Diyos, ang pagiging mamamayan ng langit, ay higit na sumasalamin sa ating buhay, lalo tigit sa ating pamumuhay sa lipunan, sa mundo. At hindi yung kabaligtaran na nangingibabaw sa atin ang pagiging mamamayan lamang ng lupa at hindi nakikita na tayo'y mga Kristiyano. Amen. Sa ating kahinaan at pangailangan, dumulog tayo sa Diyos na ating dapat sundin at paglingkuran sapagkat Siya ang pinagmumulan ng lahat ng kapangyarihan sa sandaigdigan. Ating itutugon, Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng iyong anak. Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng iyong anak. Ang simbahan, saan mang dako ng daigdig, naway walang takot na magpahayag ng pinakamahalagang katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng iyong anak. Ang lahat ng tao, naway makabahagi ng tama sa mga material at espiritual na bagay ng daigdig, at ang mga organisasyong sibiko at estado, naway makatulong sa pagtatanggol sa mga mahihina at mga mahihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng iyong anak. Ang lahat ng mamamayan, naway magkaroon ng malakas na kamulatan sa sibikong tungkulin at maging aktibo sila na makilahok tungo sa pangkalahatang kabutihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng iyong anak. Tayo naway maging mga daan ng pag-ibig at kalinga ni Kristo para sa mga may sakit at mga nagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng iyong anak. Ang mga yumao, naway magkaroon ng kasiyahan sa kaharian ng kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng iyong anak. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misong ito, mga nagpapasalamat sa Diyos, sina Josephine Bardos, Joel Bardos, at para kanila Lorenzo at Lidia Lacos, nagdiriwan na kanilang anibersaryo sa kasal. Gayun din para sa natatanging kahilingan ni na Josefina Bardos at Jenny Sanchez, patuloy nating isama sa ating pananalangin ng pagbuti ng kalusugan ni na Marquesina Laderas Manginao, Apolinario Katalig, Ligaya Katalig, Virginia Franco, Rosalina Umali at Macario Bautista, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Natalia, Ricardo, Lucio Paterno, Dolores, Francisco Bernardino, Jose, Eugenia,
Ronel Sr., Mario, Elena, Vicente, at Nieves. Ating idulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Ama ng awa, dapat na gamitin ang lahat ng talento sa lupa para sa pagsusulong ng paghahari ng iyong katarungan, kapayapaan at pagkakapatiran ng iyong bayan. Sa pamamagitan ng aming bukas loob na pagsuporta, naway maging instrumento kami ng pagtatatag na iyong kaharian dito sa lupa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at paspasan ng mga alin na nakahanda upang paalabin nito ang aming diwa sa dingas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasak ni San Maximilian Kolbe sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong pusa at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan si San Maximilian Kolbe ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat pinarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kahitasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kahitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog
para sa inyo. Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito, tinubin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin. Hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kesa ni Leo na aming Santo Papa at i-Dennis sa aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay. Gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaysa na mga apostol ni San Juan Bautista, San Maximilian Kolbe, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdibang nawa namin ang pagkupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubiling manakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulos sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpasawalan hanggan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with Peace you. be with you po. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanihan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan ng nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si San Maximilian Kolbe sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, pumahay tayong taglay ang kapayapaan pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.